Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Blood versus Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Tumawag si Sabdani kay Marcus para kumpirmahin kung papunta na ba ito. Pero agad siyang pinigilan ni Marcus dahil may bumubuntot sa kanya at posibleng masundan pa siya. Kaya mas pinili muna niyang umatras at mag-ingat habang si Sabdani na lamang ang bahala pansamantala. Habang nag-iisa, binalikan ni Marcus ang kaso ni Dato Raman at doon niya nadiskubre na ang unang humawak nito ay si Colonel Luis Del Mundo. Kaya naman, nagdesisyon siyang kausapin ito upang malamang kung bakit tila itinuturo si Dato Raman at kung ano ang papel nito sa isang mas malalim na sabwatan. Ngunit sa pagdating niya sa bahay ni Colonel, ay huli na ang lahat dahil nadatnan niya itong wala ng buhay at sinabing nagpakamatay. Isang bagay na hindi pinaniniwalaan ni Marcus. Samantala masayang masaya sina Jamila, Omar at Narhana nang makontak nila si Jalil. Matapos ang ilang araw nitong pagkawala at agad nila itong tinanong kung nasaan ito at kung ano ang nangyari. Ngunit siniguro ni Jalil na ayos lang siya at huwag silang mag-alala. Hanggang sa ibinulalas ni Jamila ang tungkol sa kumakalat na video laban sa kanilang ama na sumisira sa pangalan nito. Ngunit buo ang paniniwala ni Jalil na hindi iyong kayang gawin ng kanilang ama, kaya naniniwala siya na may naglalaglag sa kanila at determinado siyang alamin kung sino ito kahit pa nag-aalala si Narhana na mapahamak siya. Ngunit hindi pa rin ibinunyag ni Jalil ang kanyang plano at nakiusap na wag muna siyang hanapin para sa kaligtasan ng lahat habang nangako siya na iingatan niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, inulat ni Felix sa kanyang boss na may dumating mula sa Muslim Affairs upang imbestigahan ang nangyari sa isla, ngunit kampante siya dahil bago pa lumabas ang katotohanan ay plano na niyang ipapatay si Espina. Kinabukasan sa headquarters, agad na kinompronta ni Azuelo si Marcus tungkol sa pagkamatay ni Colonel Del Mundo. Iginiit nitong nagpakamatay ang kolonel, ngunit tumutol si Marcus at sinabi na pinatay ito upang patahimikin dahil may mas malaking sindikato na naglilinis ng ebidensya. Subalit hindi naniwala si Azuelo at pinagalitan pa niya si Marcus dahil sawa na siya sa mga hinala nito at inutusan na lamang siya na tuparin ang kanyang misyon na hanapin si Dato Raman at buuin ang Task Force Alpha. Ngunit lalong tumibay ang hinala ni Marcus dahil ang totoo ay hindi nagpakamatay si Colonel Del Mundo kundi pinilit lamang itong gawin matapos pagbantaan ng kanyang pamilya at si Felix ang nasa likod ng lahat upang tuluyang maitago ang katotohanan na inosente si Dato Raman. Habang lumalala ang sitwasyon, ramdam na ramdam ang epekto nito sa komunidad ng Muslim dahil patuloy silang hinuhusgahan at inaapi, kaya naman pinili nilang magkaisa at manindigan dahil alam nilang wala silang ginagawang mali. Sa gitna nito, pinag-uusapan ni Marcos at Lara ang pagbuo ng bagong Task Force Alpha. Ngunit nahihirapan si Marcos hindi lamang dahil sa dami ng pagpipilian, kundi dahil sa bigat ng nakaraan lalo na sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan tulad ni Oliver. Inisip niya kung paano kung maulit lang ang trahedya at may mamatay na naman. Ngunit iginit ni Lara na kailangan nilang magpatuloy dahil bahagi iyon ng kanilang tungkulin kahit pa may kaakibat itong panganib. Lalong uminit ang sitwasyon nang makialam si Jalil at pakialaman ang classified files tungkol sa kaso ng kanyang ama na ikinagalit ni Marcus dahil wala itong karapatan. Ngunit ipinagtanggol ito ni Azuelo at sinabing may pahintulot ito mula kay Espina. Kaya naman, doon na tuluyang sumiklab ang tensyon. At sa kanilang meeting para sa bagong Task Force Alpha ay tahasang kinontra ni Jalil ang kanilang mga napiling miyembro dahil para sa kanya, hindi sapat ang galing lamang kundi kailangan siguraduhin na hindi mauulit ang trahedya sa isla at walang inosenteng madadamay. Dahil dito halos masuntok ni Marcos si Jalil sa sobrang galit. Ngunit napigilan siya ni Lara at Azuelo habang iginiit ni Jalil na hindi niya binastos ang kanilang mga kasamahan kundi sinasabi lamang ang katotohanan dahil para sa kanya
hindi lang ito simpleng trabaho kundi isang laban para sa hustisya, para sa mga batang namatay, sa mga pamilyang nasira at sa mga inosenteng nadamay. Puntong iyon ay lalong lumalim ang sigalot dahil sa gitna ng kasinungalingan, galit at paghihigante, hindi na malinaw kung sino ang tunay na kakampi at kung sino ang susunod na babagsak. Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan sa Blood versus Duty, kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay dito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.